Ayan na po, pumalag po yung Malacanang po mga kabida dito ho sa mabigat po na aligasyon, ano po, no? Ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong, kaugnay po dito ho sa General Appropriations Act of 2025. Yan, sabi kasi ni General Magalong o Mayor Magalong po mga kabida, na ito pong GAA, ginawa po daw ito bilang election fund. Napakabigat naman, di ba? Mantakin nyo, 6 point something trillion pesos, isang election fund po, ano? Sabi po ni Magalong. Eto, pakinggan muna natin itong si Magalong bago ho iparinig namin itong si Yusek Claire Castro na pumalag po dito at sabi po niya, maglabas po siya ng ebidensya. O ayan, narito po si General Magalong o Mayor Benjamin Magalong. Siguro, tanong dyan is, why am I doing this? You know, I'm fighting for each and everyone's family. I'm fighting for your brothers, for your sisters. I'm fighting for your children, for your grandchildren. And I'm fighting for the survival of our country. Otherwise, wala na mangyayari. You know, all you have to do is, when you go home, tingnan nyo yung internet, look at Venezuela. Tingnan nyo yung situation sa Venezuela because of massive corruption. You know, it was the formerly the richest country in Latin America, now the poorest country in Latin America. Halos parallel yung nangyayari sa atin with the Venezuela. No? Massive corruptions. Untold corruptions, unprecedented corruption na nangyayari. Classic example na lang yung ginawa nila sa ating yung appropriations, di ba? GAA, tingnan mo yung ginawa nila. No less than the president, sabi niya, is a different animal. Saan ka nakakita ng ganun na kukunting tao lang? Mga lawmakers lang, sila lang nag-usas para binago yung buong bicameral, yung NEP. At kita mo yung mga nilagay na mga pondo doon obviously election fund ang ginawa doon sa GAA 2025. No? Hindi na sila nahiya. Ang kakapal ng mga mukha nila. Ang dami-dami na nga nilang ninakaw tuloy-tuloy pa rin yung pagnanakaw nila. No? Walang alam mo, ang dami na ngang mabuti na lang, marami nag-iingay na rin sa mga private sector. Pero kung titingnan mo, among the political leaders, ilan lang ang nagsasalita laban sa corruption. Among the senators, sino lang nagsasalita laban sa corruption? Sa congressman, kukunti lang nagsasalita sa corruption. I can only name a few. Katulad dyan, si Congressman Marcoleta, nagsasalita. Si Congressman Brother Eddie Villanueva, nagsasalita. Sa mga governors, I still have to hear. Sa mga mayors, ilan lang kami nagsasalita. Ako, si Vico, si Mayor Vico Soto at si Mayor Crisel Lagman. Nandiyan din si Mayor Arnaldo na nagsasalita about corruption. Pero out of 1,600, ilan lang kami. Kaya ngayon, sandali lang kaming gibayin ngayon. Ayun, sapul na sapul, ano? Anong sabi niya? Ang GAA daw, ginawang election fund. Napakabigat yung aligasyon na yan, ano? Kaya nga, kumukulo yung dugo po yun ng palasyo po ng Malacanang po mga kabida. Kasi ho, gaya ng sinabi ko po kanina, napakalaki naman po yung election fund na yan, ano? Mantakin nyo 6 point something trillion pesos yung kabuuan po ng GAA po mga kabida, no? Alright? Eto, pakinggan natin itong si Yusek Claire Castro po mga kabida. Anong sabi po niya? Anong reaction po niya dito ho sa aligasyon ni Mayor Benjamin Magalong? Narito po. Sa isang interview ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong, may binabanggit po siya patungkol sa issue sa GAA 2025. May binanggit po siya na iilang tao lang daw yung nag-usap para baguhin yung NEP and stating na obviously ginawang election fund daw po ang GAA 2025. Any reaction po? Magiging witness po ba siya sa mga kasong isinampa? Ginagalang po natin ang pananaw ni Mayor Magalong, pero mas maganda po sana kung magsasalita po siya ay nandiyan na, nakahain na po ang mga ebidensya na ito ay nagamit sa election fund. Unang-una po, tinawagan po natin ang DSWD na nakipag-ugnayan po tayo para malaman natin kung may katotohanan ang mga sinasabi ni Mayor Magalong. Tinanong po natin na mga politiko lamang ba ang pwedeng mag-refer sa DSWD kung may naistulungan? Ang sabi po nila, anybody, kahit sino, ay pwedeng humingi ng tulong sa DSWD. So, hindi po ibig sabihin nito na politiko lamang ang gumagamit ng pondo
Kahit po sino, kahit po yung mga hindi incumbent pero tumatakbo, pero kung meron po silang valid na kahilingan at mabe-vet ito ng DSWD, pwede silang gumawa ng letter referral. Ito po ay tutulungan ayon sa DSWD. So wag po natin sanang isipin na politiko lamang po ang pwedeng humingi sa DSWD. Ayon din po sa DSWD, ang pera po na ibinibigay, pang-ayuda, ay nanggagaling mismo sa DSWD. At kung meron man pong ibinibigay na tulong, ang bawat politiko, galing po yun sa kanilang sariling pondo. Nais po natin kay Mayor Magalong, ibigay po ang mga ebidensya. Bigyan niya na rin po kami dito sa PCO para malaman natin kung may katotohanan ba ang bintang na ito. Mahirap po kasi na ang bintang po ay pangkalahatan, pero hindi naman po na ibibigay ang pinakadetalye. Kasi makakasira po ito sa imahe ng gobyerno, sa pamahalaan, makasisira din po ito sa lahat ng mga politiko na ang karamihan naman po ay inosente. So kung meron pong ebidensya, ito naman po ay may kaso na patungkol po sa GAA at sa enrolled bill, magbigay na lang po siya ng ebidensya doon para kung meron pong issue, ay mas maliwanag. Pero kung maibibigay niya po sa amin, sa PCO, kahit po sa akin, mas maganda po kung mababasa ko lahat ng mga ebidensya niya. At ito po ay ating paiimbestigahan. Ayun po. Oh. Challenge po niya kay General o Mayor Magalong po, mga kabida, maglabas ka ng ebidensya. Okay? Huwag nang dakdak ng dakdak. Okay? Parang ganun yun eh. Di ba? Actually, ito pong si Mayor Magalong po, mga kabida, matagal na po yung kanyang dugo kumukulo po dito ho sa mga nangyayari po, Lalong-lalo na po, dyan ho sa budget po natin. Matatandaan po ninyo, di ba? Meron po siyang sinabi na yung ayuda po, like AIX, ito pong AKAP, ginawa pong gatasan po mga kabida ng mga politiko, di umano, po, Marami pa po siyang mga sinabi na meron pong 7-7, bawat kongresista na sumasama daw sa sorties ni Speaker Martin Romualdez, meron pong 7-7, madami po, madami po siyang mga hindi ho magaganda, yung mga negatibo po, dyan ho sa mga ayudang-ayuda na yan. At this ayuda po mga kabida, part po ito ng General Appropriations Act, Buti nga, yung una is ayuda lang yung pinagdiskitahan po ni Mayor Magalong. Ngayon po, buong GAA, Buong GAA, ginawa kong election fund. Since na ganito po yung aligasyon, dapat i-prove din ng Malacanang po na malinis talaga yung GAA, Hindi yung si General Magalong yung hingian po ng prueba o ebidensya po mga kabida. Although, sa prinsipyo po ng aligasyon, dapat yung nag-akusa po yung maglabas po ng evidence, Kumbaga, yung burden of proof is dun ho sa mga nag-akusa. Kahit na po dito sa prinsipyo na ito, at pwede nang i-apply yan dun ho sa inaakusahan, di ba? Because it's public fund. Dapat transparent itong gobyernong ito, Dito ho sa mga pinagagawa po nila sa pera po ng taong bayan, Although ito nakabinbin na po mga kabida sa Korte Suprema, inaantay po natin yung oral argument na supposedly ngayong April 1 sana, pero na-reset po ito after election. Yun po yung pinagtataka ko po mga kabida kung bakit po na-reset at ginawang after election na po. Na kung tutuusin po mga kabida, napakahalagang bagay po ito, urgent po ito. Okay? Ang tanong nga dito kung after election pa ito tatalakayin, how about kung at the end of the day, magdesisyon po itong Korte Suprema na, illegal pala ito, unconstitutional pala ito. What will happen doon ho sa pondo na ginastos na, Okay? Sana po, minadali sana ito. Sana ho, binigyan ng, kumbaga, urgency po ito ng Korte Suprema po mga kabida. Kasi, napag-alaman po natin, batay doon ho sa isiniwalat po ni Attorney Vic Rodriguez, nasa 4.6 something trillion pesos na po yung lumabas na pera, Okay?
Hindi natin alam kung yung pera na yun, naubos na ba? Di ba? Dapat nitadali sana yun ng Korte Suprema. Tinalakay. At least man lang, meron pa tayong maabutan. Ano? Yung oral argument po mga kabide, supposedly, April 1 po ito nakatakda. Ipinagpaliban po, ano? Ginawa po ng after election. So, anong pang maabutan po natin dyan? No? Meron po bang accountability after that? Halimbawa po, for the sake of discussion, yung ending po ng petition na ito sa Korte Suprema unconstitutional, di ba? So meron po bang accountability doon ho sa paggastos po ng pera? Anong mangyayari doon sa ginastos na pera? Maibalik po ba yun? Okay? Yun yung malaking tanong po mga kabida, no? So, ito pong aligasyon po ni Mayor Magalong, napakabigat po ito, ano? Hindi lang po si Mayor Magalong, para sa akin ha, hindi lang po si Mayor Magalong maglabas po ng ebidensya ho dito. Dapat mismo yung gobyerno, kanila hong ipakita po sa tao, dapat naging transparent po sila doon ho sa pag-craft po ng General Appropriations Act. Okay, para naman po, at least hindi umabot po sa ganitong punto mga kabida na ang dami hong nagdududa sa laman po ng General Appropriations Act. Di ba? Yun sana yung ginawa po ng gobyerno. Transparency Okay? From the very start na ginawa po itong pondo na ito, yung budget na ito ay dapat naging transparent po ang gobyernong ito. So, yun lang po. Para po sa inyo mga kabida, ano po yung opinion po niya dito? You can comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po.